Mga bata, sa Paskong darating, excited na ba kayo sa mga matatanggap nyong candy? Ingat lang ha, dahil ang hamak na candy, pwede palang maging mitya ng buhay. Nawalan po siya ng heartbeat po nung time na yun. Kinausap na po ako ng doktor. Tinapat na po ako. Gawin niyo po kung ano po yung mga magagawa niyo pa po sa anak ko. Ngayong Pasko, kung kailan uso ang bigayan ng mga candy para sa mga bata, paano makakaiwas sa mga aksidenteng ganito? Mga magulang, hindi lahat ng candy harmless at pwedeng ipakain sa inyong mga anak. Sa Nueva Ecija, may 3 taong gulang na bata na nabulunan dahil sa ipinakain sa kanyang matamis at makulay na candy. Nagsimula ang lahat umaga ng December 4 sa San Jose City sa Nueva Ecija nung tinawag ni Hazel ang kanyang mister na si Christian. Busy po yung magkapatid na naglalaro po sa labas. Inutusan ko po yung mister ko bumili ng sabon. Ngayon narinig po niya na umiiyak po siya na sasama ako. Ang tinutukoy ni Hazel ang 3 taong gulang nilang anak na si Harvey para tumahan. Pinagbigyan na raw ito ni na Hazel at Christian. Nagpabili po siya ng candy, 2. Yung binuksan ko, inabot ko na po yung sa may bata. Pagtingin ko po sa anak ko na po yung itsura niya, hindi na po siya makahinga. Putlang-putla na po yung mukha niya. Namumula po yung mata niya. Yun pala, si Harvey, nabulunan na. Pinurse aid ko po siya. Binaliktad ko po siya para lumabas po yung candy. Ayaw pa po lumabas. Ang ginawa ko, niyakap ko po siya sa tiyan po. Saka po siya iginanot na may luha niya. Pero bigo pa rin si Christian na mailabas ang boomerang candy sa lalamunan ng kanyang anak. Tulungan niyo po ako, di po makahinga yung anak ko. Isa sa mga sumaklolo sa kanila, si Dayanara. Kinukunkun po namin yung candy na baka may naiwan pa po sa ganito na tinutulungan pa rin po namin na mailabas yung candy. Nailabas niyo po yung candy, wala nang balat. Ngunit hindi pa rin bumuti ang lagay ni Harvey. Yun pala, may isa pang nakabarang candy sa lalamunan ng bata. Maitim na siya, naglock na po yung bibig ng bata. Kaya agad na nilang itinakbo ang bata sa pinakamalapit na ospital na 30 minuto pa ang layo mula kung saan sila naroon. Hindi po ako nagdalawang isip na niyakap yung bata na sumakay na sa may tatay kahit hindi ko po alala. Maswerteng may nakasalubong silang ambulansya na minamaneho noon ng kagawad na si Dar. Nakita naman po nila yung bata na hawak ko. Kaya hindi naman din po siya nagdalawang isip na tumulong na isakay kami sa ambulansya. Gusto ko pong mahabol yung kanyang buhay. Talagang inilabang ko na rin po ng tabla yung pagpapatakbo ko. Dahil gusto ko pong masagip yung bata dahil nga po sa awa. Habang nasa may loob po kami ng ambulansya, nibigyan ko na lang siya ng oxygen sa ilong. Hinihipan ko siya, kaakap po ako sa may bata. Doon na po siya naihi sa sibot. Umiiyak din po ako dahil napakasakit din po para sa akin yung nangyari sa may bata. Paano na po kaya pag naging ganun yung anak ko? May anak na rin po ako. Kasing edad niya lang din. Pagdating sa ospital, Nilagyan po siya ng tubo para po sa oxygen. Nirevive po. nang dahil lang sa candy, nangyari ito? Ano nga ba ang kending bumara sa lalamunan ng bata? At ano rin ba ang dapat gawin para hindi na ito maulit pa sa mga bata? Ang pagpapatuloy ng kwento sa aming pagbabalik. 2 candy ang bumara sa lalamunan ng isang bata sa Nueva Ecija. Kaya ito itinakbo sa ospital. Siya po at that time ay masasabi natin na 0 na po ang vital signs niya. Wala na po siyang cardiac rate, hindi na po siya humihinga. Arrested po ang pasyente, niresuscitate po kaagad siya. Si Hazel na nasa bahay nung mga sandaling yon, nalaman ang nangyari sa anak niyang si Harvey. Tinawagan siya ng kanyang mister na si Christian. Doon na po ako nataranta. Kinuha ko na po yung bag ko. Buti na lang po, meron pong isang uncle dyan na may motor. Inarkil ako na po pababa para lang po maabutan ko po yung anak ko sa ospital. Pero pagdating sa ospital, hindi pa rin pala natatanggal ang candy sa lalamunan ni Harvey. Hindi po natin nakuha kasi yung pong pangsilip natin ay hanggang dito lang po. Kaya inirekomenda na raw ng mga doktor na ilipat si Harvey sa mas malaking ospital. Pero ano nga bang candy ang bumara sa lalamunan ng bata?
Makulay na candy itong pabilog na kapag kinagat, malagkit at makunat. Malaki ito ng bahagya sa 20 pesos na barya. Ang benta rito, 5 piso kada piraso. At ang tawag nila rito, gummy candy. Samantala, dahil sa dagdag oras ng biyahe, ang batang may bumarang candy sa lalamunan na si Harvey, mas nahirapan pa. Nawalan po siya ng heartbeat. Ang ginawa po ng nurse na kasama namin, sini-CPR po niya yung anak ko. Mga 1 minute o 2 minutes po ata yun bago po bumalik. Agad siyang ipinasok sa ICU o sa intensive care unit ng ospital. Ang kanya kasing baga, nakitaan na ng pagdurugo at impeksyon. Yung gamit po na yun, napunta po sa lungs po niya. Naubusan na po siya ng oxygen sa utak. Kaya yun po din yung hindi na po siya magising. Kung gawin niyo po kung ano po yung mga magagawa niyo pa po sa anak ko, baka makasurvive pa po. Kinagabihan, bumuti pa raw ang lagay ni Harvey. Ang ganda na po ng sa BP niya, nag-normal na po. Pag sinabi ko po, Harvey, anak, gising ka na dyan, nagre-response po yung kamay niya. Pero ilang oras lang ang lumipas. Nagsisisure siya. Nag-iba na po yung kulay niya. Malamig na po yung kamay, malamig na po yung paa niya, tapos yung sa ilong po niya. May lumalabas na po yung parang ano po ng gamit. Yun na po yun sabi ng doktor na ayan na yung nagdudugo na yung baga niya. Anak, sabi ko, pagod ka na ba? Kung pagod ka na anak, sabi ko, at hindi ka kaloob ng Lord sa amin. Pero lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin. Tapos yung masakit man anak, pinapalaya na kita. Si Harvey, tuluyan ng binawian ng buhay. Masunod ka man ngayon. Sana maging masaya ka. Sakit po sa ano. Talagang naisip mo yung ano niya. Papaluwa ka na lang po bigla. Marami po kaming pagkukulang. Parang nasakit po sa dibdib na yung hindi po namin maibigay noon. Tapos ngayon, kung kailan lumuluwag na po kami sa pera, saka naman po siya nawala. Yun naman po yung parang asakit po sa dibdib ko. Parang ngayon pa lang sana babawi sa kanila. Saka naman siya nawala. Samantala, dahil sa nangyari kay Harvey, nag-post kami sa may Facebook nung site nung Barangay Kaliwanagan na nagsasabi nga po, nagbabawal na po ng pagbebenta ng ganong klase ng candy at kung sino man po yung aming mahulihan na may ganon nagtitinda ay magkakaroon po sila ng karampatang multa. kung sakaling mabulunan ang mga bata ng candy, ano nga ba ang mga dapat gawin? First muna is thumb piece, no? Nakapasok yung thumb para gawin natin yung tinatawag na Heimlich maneuver, yung pinaka-ilalim ng ating ribs na ganyan. At sasandok tayo, no? From ilalim papunta sa pataas, pasandok, no? Ang movement ng kamay pa ganon. Gaganon natin. Ganon. 10 minutes lang ang ibibigay sa iyo dyan. Yun ang tinatawag nating golden hour. Ang mga toddlers, mga below 4 years old yan, yung daanan ng hangin para lang siyang plastic straw. So ganun lang siya kaliit. Madali talaga siyang mabara. We have to avoid anything hard or firm or sticky na pagkain pag sa mga ganitong bata. Regardless of the size. Of course, there should be warning sa mga packaging. Dapat may vigilance din yung ating mga parents. Pag-iingat na kahit walang warning, dapat aware tayo kung ano yung pwede maging choking hazard. Anak, kung asan ka man ngayon, ala na yung sakit na naramdaman mo dyan, paghihirap mo. Umalis ka, pero nag-iwan ka pa rin ng awareness sa mga batang katulad mo. Mahal na mahal kita, anak. Mga magulang, tignan pong maigi ang mga kakainin ng inyong mga anak, lalo na't marami ang magbibigay sa kanila ng mga pagkain at kaliwat kanan ang mga handaan ngayong magpapasko.
matamis, yummy. Hindi kompleto ang Pasko kung walang leche flan. Pagdating sa patamisan at pasarapan ng dessert sa Noche Buena, ang pambato raw ng mga tiga Sampaloc, Maynila won't let you down. Maaga pa nga lang, blockbuster na ang pila sa tindahang ito. Magkanda leche-leche na. Matikman lang ang trending na leche flan ni Realiza. Ang bestseller, classic na leche flan. Dito, sa 4 na palapag na gusaling ito, ginagawa ni Realiza ang kanilang mga tindang leche flan. Ito po yung namin, paggawaan po namin, yan, sarili na po namin yan. Sa ground floor, daan-daang mga lyanera ang makikita. Hinugasan namin ang mga lanyera namin. Pagkatapos, ilalabas nila para papatutuyuin. Ito po aming mga budiga, mga ingredients po ng leche flan, dito po nakalagay. Sa 4th floor, dito yung paggawaan ng leche flan. Sa isang araw po, nakakaubos pa kami na halos 1,000 pieces. Habang ang gamit naman nilang itlog, nakahiwalay na ang pula sa puti. O, may supplier na talaga ako kasi pagka magbabasag ka pa, dagdag trabaho. Balde-baldeng leche flan mixture ang matyaga ritong hinahalo. At saka ito tinimplahan ng evaporated at condensed milk. Ang mixture, sinala. Tinakpan ng plastic at isinalang sa isa sa 14 nilang dambuhalang oven steamers. 300 po ang laman nito. Sa loob ng 45 minutes, walang tigil itong inililipat-lipat ng pwesto. Kasi pag in-steady mo yan, hindi pa magandang luto. Finish na to. Ito, luto na to siya. 60 pesos ang benta kada tub. Creamy, tapos hindi siya masyadong matamis. Maliban sa kanilang classic leche flan, patok din daw ang kanilang mga leche flan with a twist. May Graham de leche at ube flan. Gaano kayo madalas bumili rito, ma'am? Always po, kasi masasarap po lahat ng mga paninda dito. Ang dami po naming reseller. Minsan mayroon po kami galing probinsya, may galing Batangas, Antipolo, Tanay, Pampanga, Laguna. Taong 2016, nung pasukin daw nila ang negosyong ito. Nangutang muna kami ng puhunan, worth 30,000. Kung ang leche flan matamis, ang naging buhay nila sa bangketa, naging mapait. Sa bangkita talaga kami nagluluto. 50 piraso na naubos namin, pero pinagtiyagaan po namin yon. Ang hirap po kasi nandun yung clearing, ulihin ka, tapos minsan isasakay pa sa truck yung mga gamit mo. Mahirap talaga ang maging mahirap. Pero pag walang tiyaga, walang nilaga. Pag tiyaga namin, lumago ng lumago, hanggat umabot po ng 1,000 adi po. Nag-iipon kami para makakuha kami ng sarili naming pwesto. Hanggang taong 2020, naipundar ng mag-asawa ang pwestong ito sa Espanya. Kung dati, masaya na silang makabenta ng 50 pieces ng leche flan bago mag-uwian. Ngayon, sa taas ng demand, daan-daan na ang leche flan na ginagawa nila kada oras. Masaya na kami noon pag kumikita kami ng 10,000 isang buwan. Ngayon po, kaya ko po kitain ng 6 digit po sa isang buwan. May bahay na kami, sariling sasakyan. Dati nga, field trip, hindi masama ng mga anak ko kasi wala kaming panggastos. Ngayon, every year, nasa ibang bansa po kami, namamasyal po. Pero ang higit na ipinagpapasalamat ni Realiza, nang dahil sa leche flan, nadugtungan daw ang buhay ng kanyang mister na si Bobby, na nitong 2020 na-diagnose ng lung cancer. Kahit ibalik na lang kami sa bangkita, basta ano lang, gumaling lang siya. Pero, grabe, alakas namin kay Lord, pinagaling na siya. No, hindi pa kami naglilichi plan, talaga nagkalichi-lichi na talaga ang buhay namin. Ngayon, kung dahil sa lichi plan, hindi kami giginawa. Ngayong magsisimula na ang simbang gabi, nagki-crave na rin ba kayo ng puto bumbong? Dito sa Malibay, Pasay, ang kanilang puto bumbong mas pinasarap hindi lang ng muscovado sugar at keso, pati na ng bloke-blokeng leche flan. Ito ang paandar na cheesy de leche ni Jen. Lalagyan po natin ng nyug yung mga bongbongan para po hindi dumikit yung galapong. Pagka umusok na po siya dito, seconds lang po siya, pwede na po siyang itaktak.
Ito na po yung finish natin na puto bongbong. Gagawin po natin, lalagyan na po natin margarine, muscovado sugar. So, lalagyan na po natin siya ng cheese. Sunod na po yung leche flan. Habang ang gamit niya namang leche flan, hinahango ng kanyang kaibigan. Nasa kakasigurado po kami na quality yung leche flan namin kasi sine-check po namin araw-araw po bago po yung leche flan na nilalabas namin. Ang cheesy de leche, 100 pesos kada 7 piraso. Sakto lang yung tamis, di nakakain. Ang puto bumbong recipe ni Jen, minana pa raw niya sa kanyang dating amo. The age of 7, tumutulong po ako sa may-ari ng bahay namin. Siya po talaga yung pinaka-nagtitinda ng puto bongbong. Ang paglagay ng bloke-blokeng leche flan sa puto bumbong, inspired daw ng isang recipe na nakita ni Jen online. Nang nilabas namin siya first day pa lang, almost sold out agad. Pagka ganito pong bare months, ang kinikita po namin is more or less 5 to 10K a day. Malaki raw ang pasasalamat ni Jen sa kanyang negosyo. Lalo't ito rin daw ang dahilan kung bakit tumamis ang kanyang love life. Oy! Doon po nagsimula yung love story namin sa paggawa po ng puto bongbong. Si Jen, katuwang ngayon sa negosyo, ang kinakasama niyang si Kalik. Nagtulungan po kami dalawa na para umangat po yung business niya po. Pagluluto ng leche flan, nagsimula raw nung panahon ng mga Kastila. Sa panahon pa lang ng Espanyol, ng pananakop sa atin, ay nag-exist na itong leche flan na ito. Isina Pilipino natin yung tinatawag na leche flan na unang ipinakilala sa atin. Dinagdag na rin natin yung paglalagay ng daya para magkaroon ng additional flavor, no? Pati yung paghuhulma doon sa sa llanera na yon, that's ours. Ang mga Espanyol, may isa pang version ng panghimagas na maihahalin tulad sa leche flan. Pero wala itong halong gatas. At ang tawag nila rito, tocino de cielo. Literally, ang ibig sabihin nito, bacon from heaven or lard from heaven. It's a similar pag nag-cut ka ng karne ng baboy. Ito raw ang nakahiligang kainin ng Filipino-Spanish na si Chef Mikey nung tumira siya sa Spain. During Christmas, kumakain kami ng tocino del cielo o ma-order kami sa mga restaurant. Pero parang as the time went by, hindi na siya naging uso kasi medyo mahirap gawin. Kaya ngayong dito na ulit siya nakabase sa Silang sa Cavite, tuwing namimiss raw niya ang Spain, isa ito sa mga niluluto niya, lalo na tuwing holidays. Una muna niyang hinanda ang arnibal. Yung lime, ginagamit siya para lang medyo fresh yung mouthfeel nung syrup natin. Para pag kinain natin, hindi siya sobrang tamis. Sunod niyang hinalo ang tocino de cielo mixture. Lalagyan ko lang ng butter. That will make it creamy kasi wala nga siyang milk na added, diba? Tapos lalagyan natin ng konting almond extract. Bago ibuhos ang mixture sa molde na may arnibal, sinigurado niya munang malamig na ito. Kapag masyadong mabilis nating inad yung mainit na sugar syrup, nalalaga yung itlog. Tapos hindi siya magiging smooth. As you can see, nilagyan ko siya ng parang cloth. The purpose is para kapag habang nagsisteam siya, hindi tutulo yung tubig doon sa loob ng mga tocino natin. Para siyang leche flan po na maliit lang. At para mas dumami raw ang makakakilala sa paborito niyang dessert, tuwing weekend, nagluluto at nagbebenta siya nito. 12 pieces, nabebenta siya for 500 pesos. Ang leche flan ay dapat kainin lamang sa tamang dami dahil ito ay mataas sa asukal. Hindi dapat kumonsumo ng higit sa 6 na servings sa isang araw. Sa dami ng mga handa tuwing Noche Buena, to finish it strong, ang simpleng leche flan, hinding-hindi pwedeng makalimutan. May ilang buwan na rin namang panay ang singaw ng Mount Canlaon sa Negros Occidental. Pero nitong linggo lang, sumabog na ito ng husto. Ang tanong ngayon, paano na lang ang Pasko ng mga kababayan nating Negrense? Punto sa bulkan sa Moa. Dali mo! Oras at kapalaran ang kalaban. Nang lumikas ang pamilya ng magsasakang si Sadra mula Canlaon City sa Negros Oriental. Masipapa niya! Hindi alintana ang hirap sa pagtakbo habang karga-karga ang 1 taong gulang niyang anak. Tila
Nakikipagpatintero kasi sila kay kamatayan. Makalayo lang sa kanilang tahanan na nakatindig sa paanan ng isa sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, ang Mount Canlaon, na nito lang Lunes muling sumabog. Grabe ang buto sa bulkan sa Muas, Canlaon. Kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan, ang pagragasa ng ibinuga nitong maitim at napakakapal na abo. Pagdalay mo! Kaya sina Sandra itinodo na ang pagtakas sa tiyak na kapahamakan. Grabe. Buto yun. Makalipas ang ilang minuto, maswerte sila nakalayo. Grabe! Kala ko katapusan na ng mundo. Gulat talaga ako noon. Nitong Huwebes, pinalikan ni Sadrak ang kanilang bahay para kumuha ng gamit. Okay. Mag-prepare na ko kay mo bakwit na mi. Kay delikado na gidiri sa mo ang lugaron. Lilipat na rin. Wala nang matigas dito ngayon, sir. Hindi katulad dati na mga tao dito, kahit anong sabi, ay hindi yan putok yan, dati pa. Pero ngayon, takot talaga sila, sir, kasi akala na din nila katapusan na ng mundo. Sa totoo lang daw, napapansin na ni Sadrak ang kakaibang kilos ng Canlaon nitong mga nakaraang araw. Parang wala lang. Pero doon talaga kami nagpanik, sir, kasi yung bulkan na yon, parang mayroong pugs na white na pugs ang tinatakpan kung anong mangyari ba ng sakuna. Pero dahil mahigit 4 na dekada na raw silang nakatira sa paanan nito, nasanay na sila sa bulkan. Katunayan, nung mga unang sandali raw ng pagsabog ng Canlaon nitong Lunes, normal talaga. Hindi pa ako noon nagpapanik, sir, hindi pa ako natatakot. Sabi ko sa nang harvest ng kamote, sige, snack tayo. pero nung nakita na raw niya ang dami ng ibinuga nitong abo, doon na siya nataranta. Buto sa bulkan sa Mua. Tatakutan ko, sir, nung nakita ko dyan banda talaga, sir. Malapit na talaga yung ikot ng abo na mayroong nag-light kunti. Hindi naman natin in-expect na yun ang mayari. Dali mo! Takbuhan kami doon kasi ang natakutan namin yung ikot sa parang balod na sa dagat na parang hindi na mapigilan na baka pupunta yan dito. Grabe yung buto sa bulkan sa Muas, Canlaon! Iuna na ko mga bata! Tapos yung madaanan na kahoy, nag-lights. How much kung ako ang matama at saka yung mga bata? Mas delikado. Grabe! Matatandaan na nito lang Hunyo, nagkaroon din ng phreatic eruption ang Canlaon. Itong mga phreatic eruptions ay mapanganib dahil ito ay nagsasanhi ng tinatawag nating ballistic projectiles. Ito yung nakikita nating umiitsa na malalaking tipak ng bato. Kahit nabuti lang yan, kapag ito ay initsa ng phreatic o steam-driven eruption, pagbagsak nito sa lupa, ito ay parang bala ng baril. Pero ang pagsabog ng bulkan nitong Lunes na itinuturing na isang explosive eruption na nagtagal ng halos 4 na minuto, hindi hamak daw na mas malakas kumpara sa mga nakalipas nitong pagsabog. Itong pagputok na ito ay lumikha din ng tinatawag nating pyroclastic density current o mas kilala bilang pyroclastic flow. Ito ay yung magkahalong mainit na volcanic gas, abo at basag-basag na bato na nakita nating bumaba. So napakalakas nung pagputok noong December 9. Delikado yun dahil may feedback ito sa magma na nasa ilalim ng bulkan na inaabangan pa natin kung ano ang mangyayari. Ang paglabas ng puot ng Mount Canlaon nagresulta sa 4 na kilometrong volcanic plume. Ang pasaherong ito, nakuhanan pa ng video ang volcanic plume nung saktong dumaan ang sinasakyan niyang eroplano kasagsagan ng pagputok ng bulkan. Ang mga bayan sa palibot ng bulkan isinailalim sa Alert Level 3. Kaya libo-libong mga pamilya ang inilikas. Sa Alert Level 3, meron na tayong mataas na antas ng pagbubugnot ng bulkan. Ibig sabihin, ang pagbubugnot ng bulkan ay 100% dulot ng magma na napipinto ng iputok ng bulkan.
Nitong Huwebes, sakay ng helicopter, ang Civil Defense Western Visayas, inobserbahan ang bunganga ng Mount Canlaon. Nakita po natin doon yung ash emissions ay nagkagaling po sa crater. At wala pong nakitang bitak na maring mag-collapse po yung edifice ng crater. Na-confirma rin ng presensya ng pyroclastic density currents sa southeastern portion ng vulkan. Mixture yun ng mga volcanic debris, ash, yung mga stones na nanggaling doon ay binuga ng vulkan. Na kapag yun ay magkaroon ng malakas na ulan, yun po yung magiging lahar. Mas delikado siya. Dahil sa peligro sa kalusugang dala ng abo, ang mga residente pirmi ngayong naka-face mask. Bakit doble-doble yung suot ng mask? Kasi asopre at masyadong mabaho, tapos nakakaubo siya, tapos masakit siya sa lalamunan. Tapos para sa akin, protection na rin to para sa baby ko. Bakit nagbabasa po kayo ng tubig? Para hindi magyabo ka ng mga tao. Para hindi kami maghatag ng sakit. Ang paglakhap ng ashfall na mayroong sulfur dioxide ay maaaring magpatindi ng sakit ng mga may pasyenteng may respiratory infection. Panatilihing malinis ang ating katawan, magugas ng kamay at magsuot ng face mask upang maiwasan natin ang paglanghap ng ashfall or sulfur dioxide. Dahil naman sa amihan, ang abong ibinuga ng Canlaon napunta sa mga kalapit nitong bayan sa kanluran. Isa sa mga nabalot ng abo ang bayan ng Bago. Sa drone footage na ito, makikita ang lawak ng pinsala ng ashfall. Ang mga bubong ng mga bahay, pati ng mga kalsada, nagkulay abo. Yung mga tricycle driver, habang bumabiyahe, nakakataas na yung damit para matabunan lang yung kanilang mga muka. Dahil nga sa kapal ng alikabok. Halos hindi ko na makita yung daan nung papunta ako dito eh. Why na guys? Canlaon na guys. Bago tayo, ala. Ang ashfall, nasaksihan mismo ng tinderang si Jonah na abala noon sa pagla-live selling ng kanyang mga ukay-ukay. Ang Canlaon, nag-irap na sa mga Canlaon na guys. Bago tayo, ng mga ano sa Canlaon. Dumilim po siya agad-agad. Talagang less than 2 minutes, yung nag-ashfall na po agad-agad. Ang bilis. Dahil nabato-balani si Jonah sa bilis ng mga pangyayari, hindi raw niya napigilang saluhin at hawakan ang mga nahuhulog na abo mula sa bulkan. Oh my God, keep safe everyone. Namudamo ang mga tao. First time po, kaya wala akong idea. Gusto ko mahawakan kung mainit siya. Parang ano lang siya, putik. Kaya agad niyang isinalba ang kanyang mga paninda. Ang mga idoko gapat, hindi sa PR, balasin ng ga-ga-ga. Ang balasin ng ga-ga-ga, why not siya guys, oh. Canlaon volcano is erupting now. Thank you, Lord. Nagpanik po ako kasi yung mga stocks ko dito sa labas. Mapapakinabangan niyo po. Try naming labhan. Pag hindi na, sabigay sa kanila. Ilang araw makalipas ang ashfall, ang bahay ni Jonah, pati na ang kahabaan ng kanilang kalsada, balot pa rin ng abo, dagdag pa sakit, lalo't meron siyang hika. Kaninang umaga talagang ang kapal ng ashes dito, yung asthma ko talagang naramdaman ko dito. Ang magsasakang si Nanay Ruchani nanlumo nung balikan ang 2 hektare niyang taniman sa Bago City. Ang mga tanim niyang palay, tubo, kamote at mga gulay na kanya na raw sanang aanihin na pinsala ng ashfall. Nagkalalanta, wala natira. Yan pang problema namin, sir, kung paano kami makabawi. Palayan pa lang namin na merde na kami at saka sa aming gulay na merde din kami. Dagdag problema pa na ang kanyang kaliwang mata namaga matapos siyang mapuwing ng abo. Nagubag dayon. Dayon ang heart ko masakit. Ang mga kaukulan, nagapangayo ako sa inyo sang suporta. Nga kabay pa, bigyan nyo kami ng puhunan para makarecover ang aming mga pananim. Ay sa ganitong sitwasyon, wala na talaga kaming magawa. Rest assured that the city government will help our farmers for them to revamp para makabangon. Ilang araw matapos ang nangyaring explosive eruption ng Canlaon, tila kumalma naman ang bulkan. Pero ang daan-daang evacuees sa bayan ng La Castellana hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Inoobserbahan pa raw kasi ang galaw ng bulkan. Muhila ko sa akong
sitwasyon ko kay di bagud pait kayo dili ba kakalakat nangamuhi intawon kaluyan intawon mi diri nga di ami diri nga mabuhi intawon mi nga dili intawon mi magutman. Si Lizelle naman aalala para sa kanyang inang si Evangeline na na-stroke. Hirap para sa akin. Araw-araw ako umiiyak kasi may maliit pa akong anak. Nahihirapan ako araw-araw. Wala naman akong kapatid eh. Ako lang mag-isa. Hindi siya mapagamot dahil mahirap lang kami. Habang ang ilang mga sanggol at bata nagkakasakit na. Yung anak ko po may sakit na ubo at saka nagtatae. Sana dinadasal namin po na magbago na yung ng kanaon para makatahimik na kami dito. Ang pinakakailangan daw ng evacuees ngayon, malinis na inuming tubig. Anong ginagamit yung pang-inom? Bumibili kami sa tindahan kasi lasang chlorine. Nabigyan sila agad ng mga food packs, mayroong mga hygiene kits. Kung tatagal pa to ng isang buwan, yun siguro yung ikakababahala ng aming pamahalaan. Pinangangambahan ng lokal na pamahalaan na baka abutin daw ng Pasko ang mga nasa evacuation area. Wala nga kaming tira para ipamasko. Sabi ng papa ko, hindi naman mahalaga yun. Importante makakain kami. Sakit sa pakiramdam na ako lang mag-isa, walang tumutulong sa akin. Maaari pa raw magkaroon ng mas malakas na pagsabog ang kanlaon sa mga darating na araw. Napakamapanganib, maaring umabot ng paanan ng bulkan hanggang maaring 10 kilometers. No? Pag yun ang nangyari ay magtataas tayo ng alert sa alert level 4. Umiwas sa 6 kilometer radius area ng bulkan. Makinig po tayo sa ating mga local government officials na sila po ang nagsasagawa ng mga measures or actions para po sa ating pangangalaga. Bagamat may mga senyales, wala pa ring nakakaalam hanggang ngayon kung kailan ang saktong oras na sasabog ang isang bulkan. Bilang pangatlo sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, sunod sa Mayon Volcano at Taal, dapat lang na ang mga nakatira malapit sa kanlaon. Dali mo! Sa lahat ng pagkakataon, maging alerto. Grabe! Kung dati ang pagpaparetoke ng ilong, secret, ngayon, ibina-vlog na. Pero ingat lang at baka magaya kay Rosalie na ang bagong operang ilong na impeksyon. Ngayong bigayan ng Christmas bonus at 13th month pay, knows nyo ba ang Christmas gift ng iba sa kanilang sarili? Pagpapatangos ng ilong sa pamagitan ng rhinoplasty procedures. In other words, retoke. Sa halagang 50,000 hanggang 100,000 piso, pwede nang ma-achieve ang pinapangarap na ilong. Pero ang OFW mula Japan na si Rosalie, ang nagastos niya matapos sumailalim sa rhinoplasty procedure, umabot ng milyon-milyon. Nasa mga 3 to 4M yung nagastos na po. Ang kanya kasing operasyon, di umano, pumalpak. Hindi lang daw na impeksyon ang kanyang ilong, nalagay pa siya sa bingit ng kamatayan. Urgent na ako. May lasa na naman yung katawan ko ngayon. Ang pinakamatinding nangyari sa akin, namatay ako ng 16 minutes. Sa halip na tumangos, ganito na ang itsura ng kanyang ilong ngayon. Bulok yung yung pinaka-cartilage yun sa gitna, yung pinaka-buto. Nose ko po! Sa Tokyo, Japan, patuloy na nagpapagaling si Rosalie kung saan inaasikaso siya ng 2 niyang anak sa dati niyang mister na Hapon.
Mahigit 1 taon na raw mula nung siya'y nagpa-nose job pero magpahanggang ngayon, maselan pa rin daw ang kanyang kondisyon. Naramdaman ko na yung sakit ng tenga ko, kaya laging patihaya tsaka sa right side lang ako matulog. Para hindi lumala ang impeksyon, araw-araw nililinis ni Rosalie ang kanyang mga sugat. Tubig na maligamgam lang yung pinahihilamos ko sa mukha ko, walang soap. Paper towel yung ginagamit ko para hindi ma-infection yung sugat ko sa ilong. Dahil sa nangyaring blood infection, kinailangan pang i-dialysis si Rosalie. Kaya binutasan ang kanyang leeg na nakaapekto tuloy sa kanyang pagsasalita. Sabi siya, kalma ka lang, di ba? Hirap pa akong sumigaw. Hanggang ngayon, mahina pa rin yung boses ko, naging husky voice. Habang ang kanya namang mga kamay nabalot ng peklat at keloid. Sa dami ng karayom na tinusok nila, kasi nahirapan silang hanapin yung ugat. May nilalagay akong cream, tapos yung para siyang tape sa ilong. Yung langib niya, kusa siyang natanggal. Dahil sa nasira niyang ilong, bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Basta may kaharap akong tao, naka-face mask ako kasi mahina pa yung immune system ko, madali akong mahawa ng mga sakit. Bumili rin si Rosalie ng nose prosthetics na isinusuot niya para maitago ang kanyang palyadong ilong. Pero ang pinakamasakit, si Rosalie nawalan din daw ng trabaho. Halos 1 year and a half na ako hindi makapagtrabaho. Dahil sa umina na yung katawan ko. Taga General Trias sa Cavite talaga si Rosalie, na certified panidosa. Naniniwala ako sa sarili ko na maganda naman ako. Kaso flat lang yung ilong ko. Tumpok yung tawag nila sa akin. Desidido mang ipagawa ang kanyang ilong. Tutol naman dito ang kanyang ina nung ito'y nabubuhay pa. Pinipigilan nila ako. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Maganda ka naman. Ano pa yung kaano mo pa para magpaano ka na ilong? Gusto ko na talaga magpa-rhinoplasty para tumaas yun sa bandang gitna ng buto. Pumara-paraan daw si Rosalie. Pagdating sa Japan, pasikreto siyang nagpalagay ng nose filler. Hindi katulad ng rhinoplasty. Wala itong surgery o operasyon. Meron lang in-inject na derma fillers para mabago ang hugis at kurba ng kanyang ilong. Nabanat yung eye bag sa ilalim ng mata ko. Maganda naman yung kinalabasan. Pero ang fillers, hindi pang matagalan. 3 to 6 months siya, natutunaw na rin. Samantala, dahil mas mura raw ang rhinoplasty procedure o nose lift sa Pilipinas, dito siya naghanap nito. Hanggang taong 2022, nakilala niya ang isang doktor na may aesthetic clinic. Sinabi ko lang naman sa kanya, ayoko nang medyo mataas. Yung tama lang yung kataasan na babagay sa mukha ko. Ang inirekomenda raw sa kanya ng doktor na gagamiting implant, cartilage o tissue mula sa kanyang tenga mismo. Sina-harvest namin yan dito sa mechanical cartilage harvesting. Nilalagay namin yan dito sa tip ng nose para ma-augment palalo at mapaganda yung hugis ng ilong. Ang operasyon nagkakahalaga raw ng 100,000 pesos. 3 months kong pinag-ipunan. Nung nabuo ni Rosalie ang pambayad, agad ikinasa ang operasyon nitong August 2023. Ilang oras bago ang nakatakdang operasyon, may mga paalala raw ang doktor sa kanya na kanya naman daw sinunod. May lab test po ako. Yun sa dugo, tapos sa ihi. Yung lahat ng lab test na ni-request niya, yun ang pinagawa ko. Yung lab test results, napakahalaga niyan para malaman natin kung fit ang pasyente sa isang surgery. Kailangan fasting. 12 o'clock yung schedule ko. Pero pagdating ko ng clinic niya, may mga inooperahan siya. Ang operasyon, alas 7 na raw ng gabi na simulan. Gutom na ako. Natuloy naman daw ang procedure. Pero nung nagkamalay siya pagkatapos ng operasyon, masama na ang kanyang pakiramdam. Nahihilo ko, tsaka nagsusuka ako ng dugo. Hindi ko alam nung time na baka hiniwa niya yung ilong ko, nanunog ko yung mga dugo, kaya ang mga sinusuka ko puro dugo. Sinabi ko sa kanya. Pero ayon daw sa kanyang doktor, normal na side effects lang daw ang mga yon. Gayunman, nakiusap pa rin daw siyang dalhin na siya sa ospital. Parang wala siyang narinig.
Nag-decide na akong umuwi pero hindi ko kaya nag-stay muna kami sa hotel. Pagdating ko ng hotel, suka na ako ng suka tsaka hilong-hilo ko. Sabi ko sa kasama ko, dalhin mo na ako ng hospital kasi hindi na ako makahinga. Naninikip yung dibdib ko. Lalabas ka po? Ano po yun? Ayon daw sa mga doktor na sumuri kay Rosalie, delikado na ang kanyang lagay. Ang kanya raw kasing katawan nalason na ng kanyang dugo habang ang kanyang mga organs na impeksyon. Dahil dito si Rosalie ipinasok sa ICU o Intensive Care Unit at dinalisis para linisin ang kanyang dugo. Kinaumagahan, tuluyan nang bumagsak ang kanyang katawan. Biglang tawag ng pamangking ko, sabi, bumalik kayo dito, si Mami, wala na. Anong wala na? Patay na si Mami. Bigla-bigla tumawag yung ICU na nire-revive siya. Talagang nawalan na po siya ng pulso. Nung mga sandaling yon, iisa lang daw ang tumatakbo sa kanyang isipan. Yung boses ng anak ko na sinasabi niya sa akin, Mama, lumaban ka. Lumaban ka. Yun ang naririnig ko nung time na nire-revive ako. Siguro talagang binigyan pa ako ng taas na mabuhay pa. Maliit pa yung dalawang anak ko. Binigyan niya ako ng second life. Tama na, Miming. Ilang araw matapos ang kanyang rhinoplasty procedure, ang ear cartilage na inilagay sa ilong ni Rosalie, pinatanggal niya. Pero laking gulat daw niya nung nakita ang nakuhang implant mula sa kanyang ilong. Hindi pala ear cartilage, kundi silicone implant. Niloko niya ako. Cartilage yung sinabi kong ilalagay pero silicone yung nilagay niya. Saka lang nila nalaman na silicone yung nilagay sa ilong ko nung tinanggal ng doktor na yung nasa loob ng ilong ko. At ang ipinagtataka pa raw ni Rosalie kung silicone implant ang nakuha mula sa kanyang ilong, bakit daw meron siyang sugat sa kanyang tenga? Bakit kailangan mo magloko ng pasyente? Sana sinabi mo na lang na silicone lang yung kaya kong gawin. Kung sinabi mo sana sa akin, hindi sana ako nagpa-rhinoplasty sa'yo. Mas mura ang silicone, no? Pero hindi ibig sabihin ay pangit ang silicone. Pero over the years, mas maganda yung mga bagong implants nga like Cortex nga. Dahil sa mga naging komplikasyon ang bill ni Rosalie sa ospital, pati na ang nagastos niya sa gamutan, umabot ng halos 4 million pesos. Gusto ko nga pong demanda siya. Pwede siyang maghain ng reklamo dahil yung PRC sila yung may kapangyarihang mag-issue at mag-revoke ng lisensya kung mapatunayan na nagkaroon ng medical malpractice yung doktor na involved. Maaari siyang magkaso ng civil case. Pwede niyang hingan ng danyos yung doktor dun sa mga ginastos niya nung nagpagamot siya. Kung maghahabol siya ng danyos o plano niyang kasuhan, civil case or criminal case, kailangan niyang ipunin yung mga medical records, lab results, yung expert testimony ng doktor na humawak sa kanya. Sinubukan daw ni Rosalie na ilapit ang kanyang kaso sa mga otoridad. Lumapit ako sa public attorney pero sabi po nila sa akin, sa laki daw po ng Bill Hospital, hindi daw po ako pwedeng gumamit ng PAW. Ito ay dahil sa bago ka bigyan ng service ng PAW, yung legal na serbisyo na libre, dapat pumasa ka dun sa mga criteria. Kabilang na dito yung tinatawag na indigency test. Malamang kung ikaw ay naka-afford na magpa-plastic surgery, malamang yan, mas mataas sa 24,000 kada buwan ang sweldo mo. So marahil yan yung ginawang basihan ng Public Attorney's Office para hindi siya mag-qualify sa indigency. Pinuntahan ng aming team ang aesthetic clinic kung saan ginawa ang nagkaproblemang rhinoplasty procedure ni Rosalie para kapanayamin ang doktor. Pero sarado na ito. Ayon sa ilang nakapanayam ng aming team, nangupahan lang ito sa gusali at matagal na raw itong nakaalis. Nag-end of contract siya, May 31 pa this year. Wala na kaming information kung saan sila ngayon. Nakakuha ang aming team ng email address, sumagot siya sa aming mensahe. Bagamat tumangging magbigay ng interview sa harap ng kamera. I have been performing surgeries for the past 2 decades and been in practice for cosmetic surgery for 7 years. As a board-certified cosmetic surgeon by the Philippine Academy of Aesthetic Surgery, I have performed dozens of similar procedures, none of which ended up in any complications. Iginiit niyang ang nangyari raw kay Rosalie hindi dahil sa palpak niyang pagkakagawa sa ilong nito.
The complications suffered by the patient were caused by pre-existing conditions which were not disclosed to me prior to surgery. While I maintain that I did not commit professional neglect or medical malpractice, I still paid a significant amount of financial assistance. I am, however, willing and ready to face her in a legal proceeding should she wish to sue. Clear naman lahat. Binigay ko sa kanya yun bago ko operahan. Lahat ng laboratory test, pwede naman po siya kumontak na o tutulungan kita sa mga gastusin mo. Wala po eh. Wala pong offer siyang ganun. Siguro may mga underlying conditions doon sa kaso ni Rosalie kung kaya't nagkaroon ng ganon komplikasyon. Kung makikita natin, naging necrotic kanyang ilong, ibig sabihin nun nabulok. Baka may iniinom na gamot. Yung sa gallbladder, pag daw po kasi nagka-sepsis, talaga daw pong nagkaka-infection yung gallbladder. Pero after naman po nun, gumagaling din. Kailangan natin mag-dig deeper doon. Baka meron siyang systemic illness. Ibig sabihin, buong katawan niya involved pala. Pati yung kamay niya ay apektado. Kung ito man ay dulot ng infection, sa tingin ko wala na tong kinalaman doon sa ilong. No? Nitong mga nakaraang taon, mas lalong dumami ang mga Pilipinong nagparetoke ng ilong. Sa census ng ating medical tourism ay isa sa mga tinatangkilik ng ating mga pasyente. Importante kasi yung psychological screening, lalong-lalo na kung gusto mo magparetoke. Dahil gusto din natin makita, una, kung psychologically fit ba tayo na mag-undergo ng ganitong procedure. Huwag kayong matakot as long as talagang competent ang iyong surgeon, yung kanyang doktor, lisensyado siya. Lisensyado yung kanyang klinika, nasa ospital siya. Sigurado ko na you will be in safe hands. Ang laki talaga ng pagsisisi, yung pagpapa-rhinoplasty ko. Hindi ko akala na ganito yung mangyayari sa akin. Akalain ko na madadagdagan yung ganda ko, pero ito, nangyari sa mukha ko, sa ilong ko. Lumangit na ako, tumanda sa sobrang stress. Sa nangyari kay Rosalie, hindi lang pala itsura ng kanyang ilong ang nakasalalay. Adyan na ako. May lasa na naman yung katawan ko ngayon. Pati ang kanyang buhay na miligro. Ito ang matagal nang pinaghahandaan ng mga Boy Scouts sa Zamboanga City. Ang 3 araw na Boy Scout of the Philippines Zamboanga City Council Jamboree 2024 sa Freedom Park sa Barangay Pasunangka. Ang naturang scouting activity, inaasahang dadaluhan ng mahigit 2,000 Boy Scouts mula sa iba't ibang paaralan ng Zamboanga City. Pero ito ang hindi nila napaghandaan. Bago pa man kasi formal na magsimula ang Jamboree nitong Huwebes, 15 sa mga dumalong Boy Scouts na kuryente. Lumipad talaga sila. Nakita ko talaga yung dugo. Nakakasakit talaga na nakita mo yung mga kasama mo na natumba. 12 ang sugatan habang 3 sa kanila patay. Pumunta kaagad kami sa ospital. Nanginginig talaga ako. Yakap-yakap ko siya. Kwento ng isa sa mga saksi at senior scout na si Clexter, habang abala raw ang lahat sa pagsiset up ng kanilang campsite, may 4 na Boy Scout ang nagtangkang ilipat ang isang nakatayo ng tent. Pero ang ililipat nilang tent, aksidenteng sumabit sa isang live wire. Kaya ang 4 na Boy Scouts na may hawak sa tent, pati na ang 11 taong nakasilong dito, lahat na kuryente. Lumipad talaga sila. Nakita ko talaga yung dugo. Nakakasakit talaga na nakita mo yung mga kasama mo na natumba. Gusto talaga namin ma-save seniors namin, pero natatakot din at the same time, baka madamay. Sina Clexter at ang kanyang mga kasama, inilayo na muna ang iba pang scouts na malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Kasi ayaw namin madamay na naman sila. Kaya nagpapanik na kami sa loob, kailangan namin gawin yun. Ang ipinagtataka raw niya, naisip ko agad, bakit walang medic? Wala talaga kahit sino pumunta doon.
Katunayan, sila nga lang daw ang nagsagawa ng first aid sa mga biktima. Yung mga scouts pa talaga nag-CPR, ipinaparevive doon. Kalaunan, may dumating naman daw na ambulansya. Isa-isa pa kinukuha. Yun yung masakit. Natagalan. Karamihan sa 12 nakaligtas, nagpapagaling ngayon sa Zamboanga City Medical Center. The remaining 10 are all stable right now and for observation pa po sila. Lahat. Pero ang grade 5 student na si Nashmar, mas pinili raw na sa kanilang bahay na magpalakas at magpagaling. Nagtamo siya ng sugat sa braso, kamay, tagiliran at hita. Ganito po yung lalaking sugat niya na habang buhay na siguro magkakaroon ng piklat sa katawan ng anak. Kwento ng ina ni Nashmar na si Mariam, hinatid pa raw niya ang anak sa eskwelahan bago ito tumulak sa venue ng jamboree. Good luck! Kaya hindi niya raw lubos inakala na ang susunod nilang pagkikita sa ospital na. Nakita ko yung anak ko na hagulgol talaga siya ng hagulgol sa akin yan. Sabi niya, ma, nakuryente ako, nakuryente kami lahat. Yung mga kaibigan ko, nasaan na kaya yung mga senior namin? Kasi nakita ko sila, nakandusay sila lahat doon sa lupa. Kwento sa kanya ni Nashmar, inilipat daw ng kanyang mga kasama ang tent para mas may malaking pwesto sila magalawan. Ang gusto daw mangyari ng senior nila, pa yung tent daw, nilipat daw doon para daw kasi may space pa daw. Binuhat daw yun. Hanggang nangyari na nga ang hindi inasahan. May way daw sa taas, ang nakasagi na daw. Pag-usok daw niya, may bakal daw doon, nakahilera doon. Yun daw ang hinawakan niya. Gayunman, ipinagpapasalamat pa rin ni Mariam na buhay ang kanyang anak. Malaking salamat ko sa taas na buhay yung anak ko. Na hindi ko alam kung sisisihin ko ba yung sarili ko. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako ganyan. Kasi kami din yung may kagustuhan pasalihin sila doon. Kasi buong akala namin safety nga sila. Isa sa 3 sinawing palad na Boy Scouts, ang 17 anyos na anak ni Mercy na si Kevin. Napakasakit sa kahit sinong magulang, lalo pat magpapasko. Ito po ang damit ni Kevin, yung nangyari na trahedya doon sa abong-abong na kuryente po sila. Maraming dugo kasi lumalabas yung dugo sa ilong niya. Tapos ito yun sa harap. Tinanggal lang yung patch kasi nilipat doon sa bago niyang gamit ngayon na uniform. Ang idolo raw talaga ni Kevin, ang tatay Manuel niya na isang sundalo. Paglaki daw niya, gusto niya maging sundalo rin daw gaya ng papa niya. Kaya para paghandaan ito, si Kevin nag-Boy Scout. Mulang daycare hanggang ngayon, magsama talaga siya kahit saan magpunta, sir. Yung mga jamboree, nandoon talaga siya palagi. Si Mercy, aminadong kabado sa tuwing nasa scouting activity ang kanyang anak. Kaya todo bilin daw siya rito. Kung may camping siya, ang tinuturuan ko, ganito, ayusin mo. Magdala ng mga plastic, kung may ulan, ipasok mo sa para hindi mabasa. Maraming skills po siya. Nagtuturo nga siya dito, yung mga private school, para magkaroon siya ng extra money. Sa totoo lang, tutol siyang pasamahin si Kevin sa kanilang scouting activity. Sunod-sunod daw kasi ang gastos, lalo't magtatapos na rin ito ng senior high. Sabi ko, wag ka na lang magsali muna. Ang hirap naman yung wala tayong pera, yung palagi sabi niya, ma, libre naman, magtrabaho ako. Hanggang natuloy ngang sumama si Kevin itong Miyerkules. Isang araw ang lumipas, natanggap na lang ni Mercy ang masamang balita. Yung girlfriend niya nag-text sa ate niya, ate, punta kayo ng ospital ni tita kasi si Kevin may problema. Nakatalo nga ako dahil narinig ko ospital. Parang nagulat na talaga ako. Pumunta kaagad kami ospital. Pagdating ko, niyakap ako ng isang teacher doon. Hindi ko kilala, sir. Basta sinabi, sorry talaga. Hindi man namin natulungan daw si Kevin. Sila 3. Kasi sabi nila, patay na daw dumating sa ospital. Ang itim talaga yung mukha niya. Hindi ko talaga sir. Nagsigaw na lang ako. Pasok sana ako, pinigilan ako, bawal daw magpasok. Yung ni-revive, yung nilagyan ng board sa likod, tapos yung kinuryente. Sabi ko, wala na talaga.
Hindi rin matanggap ni Eileen na pinaglalamayan na niya ang 17 anyos niyang anak na si Alvin na nito lang Miyerkules, masaya pa raw sa kanyang nagpaalam para dumalo sa scouting activity. School bahay lang talaga siya, sir. Mas priority pa nga niya yung school kaysa yung sa nanay niya, sir. Kasi mag-uwi siya doon, sir, sa hapon na. Yung focus niya talaga sa scout sa school. Kasi gusto niya talaga yung mataas na rank, sir. Kaya pinabayaan ko lang siya kung anong gusto niya. Bagamat sa pagbo-Boy Scout daw umikot ang buhay ni Alvin, hindi naman daw nito pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Okay naman yung grades niya, sir. Yung pag-aaral ni Alvin at saka yung Boy Scout, binabalance niya, sir. Desidido raw kasi itong makatapos ng pag-aaral para matupad ang pangarap nitong maging pulis. Taas talaga yung pangarap niya, sir. Kahit wala na siyang tatay. Sobrang sakit talaga, sir. Sa bahay pa lang, sir, inano na nila ako kasi parang nanginig na ako na gano'n nangyari sa anak ko. Sabi nila, na-save niya yung bata, nasipa daw niya para hindi maano talaga digit sa kuryente, sir. Mapaglambing siya doon sa mga teacher. Pag inuutosan siya, masunurin talaga. Kaya yung mga teacher na umiiyak talaga sila, sir, pag nagpunta sila dito. Kahit yung mga student, sobrang sakit talaga, sir. Parang tagos talaga sa puso ko, sir, na hindi ko masabi, sir, kung ano talaga yung mangyayari sa buhay ko, sir, kung wala na siya, sir. Siya pa yung nag-iisang anak ko, tapos siya pa yung wala na. Dahil sa nangyari, ang Jamboree kinansela. The organizer, we really do not know kung na-coordinate ba sila sa mga medics, yung mga ambulance, yung nakatambay. Dapat nag-request ba sila to put it up, yung mga nakita na nilang hindi ba kanais-nais. Typical yung 30,000 volts na nanggagaling sa mga cables, sa sources, mga electric companies. Pag nakapasok na sa katawan, masisira na yung ating mga neural system, masusunog. Parang you're burning from the inside. Naapektuhan na niya yung pagtibok ng puso. In case po na nakuryente yung tao, isa sa mga participants natin, make sure po ang first natin gagawin is putulin natin yung kuryente, then assess the patient. If need to conduct CPR, kung marunong po, do it or call an emergency hotline. Hindi ito ang unang beses na napabalitang may nangyaring aksidente sa aktibidad ng mga Boy Scout. Nito nga lang Enero, isa namang Boy Scout mula Misamis Occidental ang nalunod sa kasagsagan ng isa ring scouting activity. Meron pong iba't ibang level ng mga gawain sa scouting. At sa lahat ng ito, napakahalaga po ng risk assessment, lalo na po yung ating paghahanda, particular na po sa mga venue na paggaganapan ng ating Jamboree. Ang pagkakasabi po nung pamunuan po nung Boy Scout coordinator po doon sa Jamboree na sinagawa, prior po doon sa opening nila, nag-request daw sila sa Samsilco na pati yung police, pati barangay, inimbitahan nila doon para doon sa isasagawang safety ng area. Nagpadala daw sila ng invitation, and yet tumawag lang daw sa kanila at hindi nagpunta. Ito po ay masasabi po natin na very unfortunate incident at talaga pong nalulungkot po ang Boy Scouts of the Philippines dito po sa pangyayaring ito. Bagamat meron na rin po tayong safeguarding policy, ay re-reviewin pa rin po natin yung ating iba pang mga existing rules and regulations and standards upang masiguro na number one, hindi na po sana maulit yung mga ganitong aksidente. Wala naman akong sinisiso, sir. Ang question ko lang kung sino yung responsable doon sa tent. Hindi nila pa responsibilidad na dumala ng tent na walang consent ng mga teacher, ganyan. Kasing laki ng tent eh. Pero sa sinapit ng 3 Boy Scouts, sino ang dapat managot? Since the last 2 days, nakatutok po muna yung ating local council upang matugunan po yung pangangailangan ng ating mga biktima, yung pong 3 nasawi at yung pong mga na-injure at isinugod sa ospital. But right after na maging stable na po ang lahat, ay ipagpapatuloy po natin yung ating in-depth investigation doon po sa naganap na aksidente upang matignan po natin kung meron man pong mga gaps na kailangan i-address at anong polisiya po yung kailangan nating ma-institute to make sure na ma-address po yung gaps na ito. Sa kabila ng nangyari, ang pamilya ng mga biktima, wala raw balak magsampa ng reklamo. Inaano ko lang na hindi nila ako pababayaan sa gastusin ni Alvin. Parang disgrasya or hindi ko alam paano. Kung sana may ambulansya, may ano man sana doon, nagbantay or ano ba para yun
nadala ka agad. Ang mga Boy Scout kilalang laging handa. Pero ang kanilang mga kapwa Boy Scout at mga mahal sa buhay, kailanman hindi na paghandaan ang ganitong klaseng trahedya. Bunso siya, sir. Siya ang baby namin. 100% talaga, sir. Suporta sa kanya. Kasi yun talaga ang gusto niya, sir. Mag-Boy Scout siya. Sobrang mahal ko po talaga, sir. Hindi ako makatulong, sir, kung wala talaga yan. Parang nagpakahiro talaga siya, sir. Para lang yung bata na masave niya. Pero yung buhay niya, hindi niya na-save. Kaya masakit talaga yun sa akin, sir. Ganun nangyari sa anak ko, sir. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Pilipinas ang may record ng may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Pwede pa nating makamit ang isang world record. Pinakamaraming pinagsama-samang angels na susubukang babasagin ang bayan ng San Rafael sa Bulacan sa linggong ito. Ang mga napadaan nitong Sabado sa San Rafael, Bulacan. Daming angels! Tsak na patanong. Ale, nasa langit na ba ako? Ang mga nakakasalubong kasi nila, mga nakaputi, may halo at pakpak. Angel yarn? Ang mga taga San Rafael, Bulacan kasi tatangkaing masungkit ang Guinness World Record para sa largest gathering of people dressed as angels. Balak i-elbow ng mga angel na ito ang current record holder, ang Winnipeg, Canada, na nakapagtala ng 1,275 na naka-angel costume taong 2015. Para higit na makilala yung Angel Festival, maabot to minsan ng mga nasa 900 to 1,000 plus na kabataan dressed in angels. We planned na isali ito sa Guinness this year. Ang inaasahang lalahok sa kanilang Guinness attempt, nasa 2,000 tao. Kayang-kaya po ng bayan ng San Rafael na mabit po ang record at makuha po ang corona. Viva! Viva! San Rafael! Tanong, magbilang anghel kaya sila at makapagtala ng new world record? Pero sa araw mismo ng event, ang ilang dumalo, nag-back out. Kaya kinulang sila sa bilang ng mga kalahok. Naturalmente ang mga organizer, panic mode. Ang tanong, magtagumpay pa kaya sila sa kanilang Guinness World attempt? The record to beat for this title is 1,275. Ayon sa panuntunan ng Guinness, para maisama sa opisyal na bilang ang isang kalahok, kinakailangang suot niya ang angel costume na inaprubahan mismo ng pamunuan ng Guinness. Puting robe ito na may halo at pakpak. Dapat may hawak din silang props na kandila. For the duration of 1 minute, they have to keep on wearing those costumes and holding those candles. If there's more than 10% of disqualifications, the record itself will be disqualified as well. At ang nakatoka sa pagtahi ng itinatayang 2,000 mga costume, si Johnny. Mula umaga hanggang gabi, tinatahi namin to kasi talagang puspusan na aming padanahe para mayari agad at matapos itong mga costume. Para mas mabilis daw na matapos ang bawat angel costume, si Johnny meron ding angels. Meron akong kasama na nananahi sa umaga, meron din sa gabi. Iba yung nag-edging, iba yung naglalagay ng ribbon, iba yung maglalagay ng garter, iba yung gagawa ng pakpak. Para masiguro namang kasya ang costume sa lahat na magsusuot. Ito yung pinakadamit, pinaka-susuot nila dito sa balikat. Ang ginawa nilang disenyo, one size fits all. Tapos, tatalian lang nila sa belt. Tapos, ito yung halo. Tapos, ito yung
pakpak. Gawa po saan yun? Insulation foam. Tapos, nag-add lang sila ng candle, nahahawakan. Na-recommend ko po na dipatong lang yung costume kasi hindi po namin alam kung sino yung participants that day. Upang mahabol ang costume sa event, isang buwan daw na hindi tumanggap ng kliyente sa kanyang shop si Johnny, kahit pa mawalan siya ng kita. Tinanggap ko talaga agad na ako yung manahin. May pressure pero masaya, tapos excited. Ang pagtatahi kasi ng costume, paraan ni Johnny na pasalamatan daw ang patron ng kanilang bayan, si San Rafael Arcangel. Ito raw kasi ang naging daan para gumaling siya sa kanyang sakit. 8 years ago, nagising na lang akong bigla na hindi na ako makatayo. Sinugod ako sa ospital. Kinagabihan, nagdasal ako. Mahal na patron San Rafael, sana po huwag niyo pahintulutan na kung ano man yung maging malubha o ano man yung sakit ko. Kinabukasan, pagising ko, sinubukan kong tumayo. Nakatayo ako. Wala na. Hindi na siya umulit hanggang ngayon. Lalo lumalim yung aking pananampalataya. Napakahalaga ni San Rafael para sa mga taga rito dahil siya nga nagpapagaling. Pinaniniwala nilang siya nagbibigay ng magandang ani sa kanila sa bukirin at sa kailugan. Taong 2002 pa, simulang nakaugalian ng mga taga rito na magbihis anghel tuwing kanilang Angel Festival. Sinimulan po ang Angel Festival 23 years ago sa layunin po na mas mapalalim po ang pananampalataya ng mga San Rafaelenyo. Hindi lang po para magsaya, kundi upang magpasalamat po. Kaya po kapag po fiesta ay bumababa po ang mga anghel sa lupa para magsayaw upang magpasalamat sa lahat ng napakaraming biyaya. At ilang araw bago ang pista, ang grupo ng mga kabataang ito mula Barangay Diliman 1 naghahanda na. Higher! 5, 6. Ito pong suot namin is ginamit lang po namin recently sa last Angel Festival po ng San Rafael. 2. That's all. Every morning, nagpa-practice po kami ng mga blockings po namin. Ito po yung first time po na nasasabak po kami sa Guinness World Record. Sana po makuha po namin. Ang naatasang mag-choreograph sa event si Joseph na dating taga-Pandi sa Bulacan. Kalaunan, lumipat siya sa San Rafael para makapagturo ng sayaw. Ako po ay nagsimula noong taong 2013. Simula po sa bahay ng Pandi, 2 oras ko pong minumotor pa itong San Rafael para makapagturo po ng Angel Festival. Sa nakalipas na mga taon, mas nakilala raw ni Joseph si San Rafael Arcangel hanggang naging deboto na siya nito. Malaki po yung pagbabago sa buhay po namin noon. Yung nanay ko po kasi, namamasukan po siyang mananahi. Pero simula po nung lumipat po ako, nagkaroon na po kami yung sarili po naming tahian. Parang yung pagkakapadpad ko po sa bayang to, hindi ko po inaasahan din. Kasi mas mahirap po yung buhay dati. Pero dito parang nagkaroon po ng break po. Dahil sa gabay raw ni San Rafael, lumago ang kanilang gown at costume rental business. Kaya si Joseph nakapagpundar ng mga sasakyan, sariling shop at bahay. Ang laki po ng pagmamahal at pagbabago ng buhay namin dahil po kay San Rafael. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa patron, ipinatatu pa ni Joseph ang pakpak ni San Rafael sa kanyang bisig. Every time po na parang feeling ko wala na. Halimbawa na po nagko-contest kami, parang lagi pong nandun si San Rafael, hindi po niya pinapabayaan yung hiling. Pero maging sulit naman kaya ang lahat ng pagod at paghahanda ng mga tiga San Rafael para masungkit ang Guinness World Record na may pinakamaraming naka-angel costume sa isang pagtitipon? 2 oras bago ang event kahapon, isa-isa nang nagdatingan ng mga kalahok na ang ilan sakay pa ng truck. May mga bata at senior citizens na tiniis ang init at mahabang pila papasok ng gym. Para lang sa iisa nilang layunin, ang masungkit ang target nilang world record. Kinakabahan na parang excited, sasali sa Guinness World Record. Kakayanin pa naman. Pipilitin namin na makuha yung record na tinatarget namin. Pero bahagyang nagkaproblema. Ang makukuha niyo po uniform o susuot, kasuotan. Ang ilan kasi sa mga kalahok hindi sumunod sa tamang dress code. Puting t-shirt na round neck and black pants and then closed shoes. Papalit po kami ng black pants po para po makasali pa rin po kami. Kaya ang iba umuwi muna para magpalit habang ang iba ayun tuluyan ng nag-back out. Pasado 4:00 nakatakdang simulan ang world attempt.
Pero ang mga organizer, hindi pa rin nagpapapasok. Kinulang kasi ang mga kalahok, kaya panic mode sila. May mga lalapit na po kayong nakilala. Diyos ko, bihisan nyo na! Mabuti na lang at may mga humabol pa. As of 4 p.m. po, meron na po tayong 1,700. Meron pa pong ilan na parating para humabol. Nalagpasan man nila ang 1,275 angels sa kasalukuyang record holder na Canada. Mapasa naman kaya sila sa itinakdang mga kwalifikasyon. Pasado alas 5 na ng formal na simula ng programa. Maya pa, dumating ang mga kinatawan ng Guinness. Sa bawat 50 kalahok, may nakatalagang isang steward o tagabantay. Siya ang pinaka-leader para lang mas ma-organize mabuti yung sa pila, especially. Hanggang sa ang mga kalahok in character na bilang mga anghel. At matapos ang masusing deliberasyon, 3, 2, 1, go! Ang makapigil hiningang announcement. At sana! Kalahok, abot langit ang tuwa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po sa ganito po pagkakataon niya kasama rin po ako. Sobrang nakakaiyak po yung nararamdaman namin dahil kanina akala namin talaga hindi na kami aabot. Higit pa sa 2,000 yung dumating na tao para makuha ang award na ito. Minawala po kami na sa pamamagitan po ng award na ito, mas lalalim pa po ang pananampalataya, hindi lang po ng mga San Rafaelenyo, kundi ng lahat ng tao sa mundo. Bilang parish priest, siyempre ako'y natutuwa at ito ay papahalagahan ng mga tao. Ang aming patron is San Rafael, kaya itong Guinness Book of Record na ito ay maging daan ng pagkakakilala at pagpapahayag tungkol sa mga mensahe din ni San Rafael Arcangel. Ang mga anghel, itinalaga ng langit para bantayan at protektahan tayo dito sa lupa upang mamagitan din sa atin at sa Panginoon. At sa panahon ngayon, hindi na lang palakasan ng guardian angel, ha? Paramihan na rin! Happy 20th anniversary mga kapuso! Para sa iba pang mga kwentong KMJS, i-follow lang ang KMJS Facebook fanpage at ang GMA Public Affairs Facebook account. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Nakuryoso ko na ay atabay diri nga naato nga sa dagat. Pakita nato na ay atabay diya na ay nang laba. So ayan guys, kanina naibag ko naligo. Sa vlog na ito ni Jonathan, ipinakita niya kung paano siya nalunod sa mga katanungan. Dahil sa namataan niyang mga balon sa gitna ng karagatan sa bayan ng Minglanilla sa Cebu. Nakarinig na ako ng mga sabi-sabi na may balon daw na yung tubig sa gitna ng dagat. So, morning guys! At ang ipinagtataka pa niya, ang tubig mula sa balon, hindi raw maalat. Sabi ko, to taste is to believe. Umiinom ako, yun, gamit ng tabo. Kini, gusto mo. Hey guys. Nung kanya raw itong tikman, good. Confirmed! So kung makikita nimo, tinaw siya. Oh, makita nimo. Lasa di umanong mineral water. So in fairness, tabang siya guys. Napatunayan ko na hindi maalat. Same. Tabang gyapon, tabang. Well, kung totoo ito, aba, laking tipid ng mga residente.
Mineral po ang lasa niya. Doon kami magamit kasi wala namang bayad. Pero paanong sa karagatan nagkaroon ng 3 konkretong balon? Ma'am Jessica, so sana mapuntahan nyo dito. Para malalimang masiyasat ang misteryo ng mga balon, lumipad ang aming team sa Cebu. Kapag high tide, hindi pa mapapansin ang pinag-uusapan ditong balon. Pero kapag bumaba na ang level ng tubig, tsaka na ito tatambad. Ang bukana ng mga balon matatagpuan 50 meters lang mula sa dalampasigan. Ang 2 sa mga ito, pabilog. Ang isa, parisukat. Bawat balon, meron daw nakatokang gamit. Ang balong may parisukat na bukana, panlaba. Ang pinakamalaki naman sa mga ito, pampaligo. Habang ang pinakamaliit ang pinagkukuhanan ng inuming tubig. Dito naabutan ng aming team ang 57 anyos na si Victor na nag-iigib sa balon na nasa gitna ng dagat. Makatipid sa tubig sa tabay kay pre-rabe na way bayad. Ang matipid na ko sa usa ka buwan mga 500. Ayon kay Victor, totoo raw ang mga kwento-kwento na ang tubig mula sa balon hindi maalat. Tubig sa tabay, parehara sa tubig na normal. Katunayan, nung sinalanta raw sila ng bagyong Odette taong 2021, ito raw ang nagsalba sa kanila sa pagkauhaw. Diha, gid mi na nanginom. Kay wala may mineral nga baligya kay burn out ba. Pero sa paglipas ng mga taon, napansin nilang nag-iba ang kalidad ng tubig. Wala may manginom, iligo na lagi laba kay na may mineral. Magamit man na mo panghuga sa plato, plaza CR. Kung ang ibang residente nag-aalinlangan ng inumin ng tubig sa balon, si Evelina aminadong paminsan-minsan lumalagok pa rin dito. Kumuha ko ng pitsil, lagyan ng tubig sa balon, tapos inumin namin. May puso naman kami dito, pero mas nasanayan namin ang balon dito, ma'am. Hindi man siya mabahong. Kami lang, ang mga matanda, uminom kami ng balon. Pero ang mga bata, mineral lang namin. Dito na rin naliligo ang mga residente. Presko siya at malamig. Masarap sa pakiramdam kapag naliligo. Si Roselyn naman, dito madalas maglaba. Sa uniform ng mga estudyante ko, blessing po yun kasi minsan lang ang balon nandun sa dagat. Kaya naamis ako dito. Pero ang tanong pa rin ngayon, paanong sa gitna ng dagat may 3 balon na ang tubig hindi maalat at lasa pangaraw mineral water nung una? Kung makikita nimo, tinaw siya. Oh, makita nimo. Same. Tabang gyapon, tabang. Ligtas ba itong inumin? Meron pong mga nakandak na mga water quality testing sa mga balon na ito. Sa aming pagtatanong-tanong, may nakilala kaming may alam sa malalim na kasaysayan daw ng balon. Kanang tubod sa pag-ari na ko dire, dinha na pero wapa masiminto. Sino ang may gawa ng mga ito? Yung 2 po talagang nakadiskubre. Ang patuloy ng pagsusuri sa mga balon sa gitna ng karagatan ng Cebu. Mineral po ang lasa niya. Sa aming pagbabalik. Parang mineral ang tubig sa tabay. Sa gitna ng karagatan sa Minglanilla, Cebu, tuwing low tide, may lumilitaw na 3 balon. At ang mas nakapagtataka rito, ang tubig na nakukuha mula sa mga ito, hindi maalat, kundi lasang mineral water pa raw. So kung makikita nimo, tinaw siya. Same. Tabang gyapon, tabang. Mineral po ang lasa niya. Mas gusto namin, ma'am. Malasa naman siya. Linis naman. Pero paanong sa gitna ng dagat ang mga residente nag-iigib, naglalaba sa mga balong malalim? Ma'am Jessica, so sana mapuntahan nyo dito.
Nag-imbestiga ang aming team hanggang nakilala nila ang 78 anyos na si Tatay Rodulfo na may alam daw sa malalim na kasaysayan ng balon. Mga nangaligo, nagdaang iro. Mga nakiskitaraan ng tubig nga iya yung giinom ang kuan. Tubig nga nagtubod. Tilaw na sa tubig, mga ito nga tabang magyod, mainuman. 1932 to 1935, yung dalawa po talagang nakadiscover or gumawa ng balon ay si Feliciano Añabesa and Maximiano Cabatuan. We really consider it not just a cultural heritage but ecological, environmental heritage. Tinghuaw lang, ang taga-bukid, abot na diri panguhag kuan. Diri sila kuas baybayon, manguha. Mga dako kay katabang ng tubig diha. Ayon naman sa engineer na si Angelica, kaya raw hindi maalat ang tubig sa balon sa bahaging yun ng dagat dahil sa nadiskubreng natural spring sa lugar. If spring po kasi, compared to the salt water, mas mabigat yung salt water when it comes to density. Pag nag-low tide na and na-stuck yung water sa loob ng balon, tumataas po talaga yung fresh water. Majority of the people would still drink the fresh water po talaga na galing sa underground. Pero may dahilan ba para mangamba ang mga residente na inumin ang tubig mula sa balon? Same. Tapang gyapon, tapang. Meron pong mga nakandak na mga water quality testing sa mga balon na ito. It is potable naman po and safe for drinking. However, yung testing po talaga was conducted few years back pa po. Nangamba din kami pag uminom sa tubig dyan. Laba, okay raw. Mayroong tauhan ng munisipyo namin, mga hinik na lang tubig, tapos based na sa servisyon na, hindi na safe yung tubig. Basta dili na siya muwagtang. Kaya dako ka nagkatabang sa mga katauhan diri. Mao na yung mga hinatag na Ginoo. Matapos ang malalimang investigasyon, ang sagot sa mga tanong, malinaw na, singlinaw ng tubig. Same. Tapang gyapon, tapang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.